Una po sa ating mga balita, inilatag ng mga kongresista ang benepisyo ng pagkakatatag sa bagong kagawaran na DepDev o Department of Economy Planning and Development. Kabilang dito ang epektibong pagtugon sa kahirapan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kumpiyansa ang ilang House leaders na malaki ang maitutulong ng bagong tatag na Department of Economy, Planning and Development para mas mapagbuti pa ang estado ng ekonomiya sa Pilipinas. Mula sa dating National Economic and Development Authority o NEDA, formal na itong ginawang kagawaran na tinatawag ding DepDev sa ilalim ng Republic Act No. 12145. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, isa sa mga principal author ng panukala sa ilalim ng bagong DepDev, mas makapagpaplano na ng mga pangmatagalang proyekto at programa ang gobyerno na inaasahang magbubunga ng mas magandang resulta. Kumpiyansa rin ng kongresista na dahil dito, mapaiigting na rin ang pagtugon ng pamahalaan sa mga technological shift, economic disruptions at global uncertainties. Sabi naman ni House Committee on Government Reorganization Chair Jonathan Keith Flores na siya namang principal sponsor ng panukala. Malaki rin ang maitutulong ng DepDev sa pagresolba sa issue ng kahirapan. Mas malakas daw kasi ang kapasidad kapag isang kagawaran talaga ang tumutok dito na tiyak na mapakikinabangan din ng mga Pilipino. Bukod dyan, ngayong mainit din ang usapin ukol sa reciprocal tariffs ng Amerika, inaasahan ni Flores na mas epektibo rin itong matutugunan sa tulong ng bagong batas. It's timely din, di ba? So, one of the magandang aspect kasi ng DepDev bill is that there is gonna be yung tawag natin planning call. Kung may budget call, may planning call. Meaning, iplano lahat natin before gagawin yung budget. Sa ngayon, may iba pang mga panukalang pang-ekonomiya na nakabinbin dito sa Kamara at bagamat patapos na ang 19th Congress, umaasa pa rin ang ilang kongresista na maipapasa ito. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.